ko. Pasensya na kayo sa itsura ko, no? Na-step neck ako, hindi ako tingin dito, tapos di ko ma-straight yung leeg ko. Napakasakit. Buti na lang meron akong salumpas dito sa bahay. Lalagyan ko siya. Ay nako, mali yung siguro, yung higa ko kagabi. First time to nangyari. Hindi naman yung like sumasakit yung leg ko pero hindi ako makagalaw ba. Pero this time talagang hindi ako maka-straight ng ganyan. Ang sakit. Kaya nilagyan ko siya nito. Buti na lang meron kami ganito. Ice. IG. Pag ganito pa naman, di ka makakilos, di mo magawa yung mga trabaho mo. Uyo. Oh my G. Oh. Maya-maya punta ako ng nito spa. Tapos magpahilot ako. Pag hindi naging okay. So may nakita naman akong mga video sa YouTube at saka sa TikTok kung paano siya i-stretch. So ganito daw siya. So 1, 2, 3, 4, 5. And then 1, 2, 3, 4, 5. Sakit talaga siya. Hindi ko siya ma-straight na ganyan, Uminom na rin ako ng Advil, 2. Naligo ako ng maaga kasi nakita ko din na pwede ka maglagay ng hot compress or cold compress. So naligo ako ng may hot water, yung shower ba, para ma-relax yung muscle, pero masakit pa rin siya. First time nangyari na meron akong stiff neck. Sakit. So, pasensya na kayo sa itsura ko. No, hindi tayo masyadong okay today. Pero dito sa Canada, kahit na may sakit ka, ikaw pa rin kukilos, walang tutulong sa'yo. Even though, meron naman akong asawa, tsaka anak. Pero yung mga gawain na gusto mo ikaw yung gumagawa, walang gagawa nun sa'yo. Hindi kagaya sa Pinas, diba? Meron tayong kasama dyan. Andyan yung nanay, kapatid, mga ganyan. Meron kayong kasamang kumilos sa bahay. At saka, di ba, kung may kaya ka, meron kang mga kasambahay, di ba, merong gagawa ng mga bagay-bagay para sa'yo. Pero dito kasi, wala. Ikaw kikilos. Yan na nga, hindi ko na nga alam kung iniisip ko kanina, paano na yung lulutuin ko, yung mga gawain ko dito sa bahay. So, iniisip ko pa rin, kahit may sakit ako, anong kakainin na mag-ama ko. So, hindi naman ito yung masyadong talaga, yung hindi makakakilos. Pero hindi mo talaga mabibigla yung tingin mo dito sa kaliwa. Tsaka hindi ka pwedeng mag-straight na gano'n. Masakit. So sana itong sa lumpas tsaka itong ice is makatulong. At tsaka yung stretch. Oof. Masakit talaga siya. Ow. Anyway, kape tayo mga kalalab. So, sana maging okay to maya-maya. Pero kung hindi, baka magpahilot ako. Sa Pinas, pag gusto mo magpahilot, meron yung mga, diba, nangihilot. Yung mga kapitbahay kami manghihilot. Si Idinel marunong din maghilot. So, si mama ko dati, marunong din maghilot-hilot ba. So, dito kasi, pag magpapaspa ka or magpapahilot ka, need mo ng magbayad. Sa atin, di ba? 50, 100 peso. Meron nga yung magpapahilot ka, yung donation mo lang, kahit na magkano yung ibigay mo. Dito, kailangan mo ng may like $100 plus. Parang gano'n. 5,000, 4,000 pesos. Ganyan siya. Pero hindi mo siya pwede i-compare sa Pinas, di ba? Ay ko po. So, pag-isipan ko, baka mamaya mag-book ako ng appointment dyan sa may malapit lang naman. Ayan. Sakit talaga siya. Anyway, coffee po tayo. Salamat po ulit pala sa panonood ng vlog.
So, nababasa ko po yung mga comment niyo. So, thank you po ng marami. Kain tayo ng breakfast mga kalalabs. Almost 11 na. So, naglaga ako ng dahon ng kamote. And then, gagawa din ako ng itlog maalat. So, magra-rice ako ngayon. Dahil mas okay siya. Mas nakakabusog siya the whole day. Kasi pag kumain ako ng sweet, like example, banana or granola or yung oatmeal, parang bigla akong nagugutom for some reason. So, may nakita kasi ako na much better daw na ang kainin sa umaga is savory. Tapos yung carbs. So, yung carb ko is rice, of course, hindi yan mawawala. So, ayan. Prepare ko lang yung itlog maalat or maglalaga ako ng itlog. So, pinag-iisipan ko pa. Maglaga na lang ako ng itlog, mga kalabs. Kasi, yung sausawan nitong aking kamote, maya-maya, is maalat siya. So, much better. Itlog na lang na nilaga. Laga tayo itlog, dalawa. Si Papa Dave pala, lumabas. Medyo okay na yung yung
step neck ko, kunti na lang. I think imamasahe ko pa siya, tapos lalagyan ko lang siya ng ice mamaya ulit. Pero masakit pa rin, pero konti na lang. Hindi siya kagaya kanina nung bagong gising ako. So, konting stretch na lang, magiging okay na rin to. Si Papa Dave ay nagpunta ng grocery store. Bumibili siya ng ingredients para sa grilled sandwich na gusto niya. So, nung nakaraan, gumawa ako ng whole wheat bread na may mozzarella cheese and herb. So, yun yung gagamitin nating bread. Tapos, gusto niya ng ham and cheese sandwich na may syempre cheese, di ba? May cheese, tapos meron siyang alfalfa ba yun? And then tomatoes. So, sabi ko, okay, go and buy the ingredients and I'll make you the grilled sandwich. O, di ba? Sabi niya, ako na lang gagawa. Sabi ko, hindi ako na lang gagawa. So, hindi talaga ako, kahit mayroon akong nararamdaman talaga, hindi talaga okay sa akin yung nakahilata lang. Kailangan may ginagawa ako kahit alam ko na may pain talaga. So, hindi ko naman binibigla yung ito lang naman yung leeg ko lang naman talaga ang masakit. Hindi ko talaga siya ma-straight ng ganyan. Yung pag ibibigla ko, igaganyan ko siya talagang masakit siya. Tapos pag igaganyan ko siya, masakit din. So pag konting ganyan, okay naman pag ganyan pero huwag bibiglain. Pero talaga yung dito hindi okay siya. Pero yung itaas mo yung ulo mo ng ganyan, masakit. Tapos yung bigla kang lilingon na masakit siya. So, yes. Yun pala yung step neck, no. So sana matanggal to. Like nakita ko is 2 days daw na i-relax. Pero, alam mo, anong relax ba? Yung nakahiga? Or something like that? Or hindi ko alam. Pero ako talaga, kahit anong gawin nyo sa akin, hindi ako magre-relax. Hindi talaga, hindi carry. So, ayun, okay. Mamaya gagawa tayo ng sandwich ni Papa Di pag dumating siya. And then, gawa ko nitong gawa ko ng sausawan ng aking kamote. So, wala akong bagoong. So, gagamitin ko is shrimp paste. And, meron ako ditong, bababa lang ako na. Ayan. Meron akong vinegar dito. Ito yung pinakurat. So, kahit nakaka-trigger yung spicy sa aking, nagkakaroon ako ng pimples pag kumakain ako ng maanghang. So, ko yan, na-notice ko, kasi nung kumain ako ng chili oil, nagkaroon ako ng pimples. So, kung hindi dito, nagkakaroon ako dito. Meron akong pimples dito sa may area dito. Hindi lang halata. 2. Pero siyang kinagat ng lamok. Pero hindi naman siya kinagat ng lamok. Pimple siya. Where is my... Lagay ako ng dito. Kamatis. Parang gusto ko ng kamatis. Ito yung breakfast na talaga. Masarap. Sausaw mo lang to. The best na. Pag sa bukid ka nakatira, ay may G. Pangalan nito? Si Edenel, yung asawa niya, nakatira sila sa malapit sa bukid. And kaya laging may libreng gulay si Edenel, ang swerte niya. So, nagtatanim kasi yung yung family ng asawa ni Edenel. So, may gulay doon. Ay, nako. The best place to live. Kasi pwede ka magtanim ng gulay-gulay doon. Di ka magugutom. Mag-vegetarian ka na lang pag doon ka nakatira. Kasi ang daming gulay. Mabubuhay ako ng gulay lang. Diba? Masarap siya. Organic pa, diba? Walang Ang sarap. Okay. Hintayin ko lang yung aking nilaga na itlog and then kain tayo.
Kain mga kalalabs. Ito yung akin, rice, kamatis, at ayan siya. Ito na yung ulam ko, sapat na. 2 eggs. Okay, kain po. Okay. Kain mga kalalabs. Magkakamay ako no, kasi masarap magkamay pag ganito. So sa mga hindi nagkakamay dyan, skip nyo muna tong vlog na to, kasi nagkakamay si Mami Faye. Ayan. Kain po. Sarap. Mamaya pala, nag-request si Papa Dib ng munggo. So, nagpabili ako ng pork chop. So, gagawa din ako ng magmamarinate din ako ng pork. Kasi nakabili ako ng kalamansi kahapon. Hindi ko pala na-vlog yung pagpunta namin ng Filipino grocery store kahapon. Kaya meron akong kamote. Kasi biglaan kami pumunta doon. And naikwento ko nga doon sa meron akong video na shinare sa FB ko, Facebook page, na sabi ko, mahal yung bunga ng malunggay. So, pag bibili ka ng, like, sample 1 pound, hindi ko alam kung ilang piraso, 3 piraso, siguro, ng malunggay, is $13.50. So, hindi ko alam kung magkano yun sa Pinas. But, of course, we cannot convert. Nagulat lang talaga ako dun sa presyo. Like, kumanan ako. Pero, munti ko siyang binili, pero naisip ko na, mas gusto ko yung kamote at saka malunggay. Yun yung ilalagay natin sa munggo mamaya for dinner. Yung dahon. So, okay na ako dun. Sabi ko, uuwi naman ako sa Pinas. So, ito na lang ako kakain ng malunggay. Ang dami-dami. Bunga. Kasi masarap yun eh. Sarap yung diningding na may ganun. Yung malunggay. Bunga na malunggay. Tapos, siya, may kamote, ganun. Sarap. Yan, kain lang ako ngayon. And then, mamaya, lagyan ko ulit ng yung leeg ko. Para maging okay siya. Siguro, mamaya, okay na rin to. Uy, ang sarap ng ulam ko ngayon. Grabe. Kanina, nagchika-chika kami ni Papa Dib about plano sana namin yung road trip. Kahit ngayong weekend. Kaso nga lang, dito kasi sa amin, pag nag-road trip ka, tapos magre-rent ka ng hotel, yung nakita ni Papa Dib na re-rentahan sana namin sa may Harrison Hot Spring. Nasa $600 Canadian dollars. Grabe naman yun. Mahal-mahal naman. Meron naman sigurong mura, depende kung ano yung gusto nyo. Pero, mahal talaga. Mahal talaga mag-book ng hotel dito, at saka mga parang presyo na ng kalahati ng presyo ng mo yun. Yung yung ticket mo pauwi ng Pinas. Diba? Kasi wala kaming masyadong plan sa weekend. Yung weekend na bukas, Friday today. So, plano namin mag-unwind sana outside Vancouver. Kaso nga lang, yun nga sabi ko, mahal-mahal naman yan. Tapos, meron pa tayong trip na pupuntahan next month. Save muna. Nag-agree naman siya sa akin, so, buti na lang. Kasi minsan, si Papa Dib, pag gusto niya, ginagawa niya din. Nothing wrong with that. May extra naman. Kaso nga lang, syempre, diba? Sunod-sunod yung gastos. Kakabalik niya lang. Diba? Isip-isip din pag may time. Okay, tapusin ko lang to, no, mga kalalabs. Update ko kayo mamaya. Enjoying ko lang tong aking meal. Kain. Nakapagluto na ako ng aming ulam, mga kalalabs. It's already 4:32. So, tapos ko lang tong niluto, yung munggo na may dahon ng malunggay. And nakapagluto na rin ako ng rice. And then, ito yung ating pork chop. So, i-on ko lang siya ulit. Ayan.
So, maya-maya kakain na rin kami. Ang sarap nito, oh. Kunti lang yung niluto ko. Good for 3. Para walang leftover. Diba? Yummy! Dinner is ready, mga kalalabs. So, ayan. Masabaw yung ano ko, no? Munggo ko. Ganyan kasi yung gusto ni Papa, diba? Yung may masabaw. So, ayan yung pork na nilagay ko sa air fryer. And alam nyo ba, kanina inutusan ko si Papa di bili ng bawang. Ang dami niyang binili. Sabi ko, alam mo ba na masisira? Baka yung kalahati nito, bago ko siya matapos, maitapon kasi nagda-dry siya eh. Kaya hindi ako bumibili ng ganito. Pero sabi niya, mas mura daw kasi kahit naitapon mo daw yung kung nabulok man yung kalahati, still mura pa daw kaysa dun sa ano, sa tatlong piraso kong binibili. Yun yung sabi niya. So, kinalculate niya kasi. Matalino sa pera si Papa Dave. Kaya, okay, sabi ko, sana hindi siya mabulok kasi ayaw ko talaga yung nag-aaksaya ng ano, ng pagkain or mga ganito. Sa totoo lang, ayaw ko. So, sana kahit marami to, maubos ko siya kaagad. Pwede ko naman siguro siyang ano no. Ano ba yung gagawin dito? Yung i-preserve. Preserve ba yung tawag doon? Yung ilalagay mo siya sa jar, tapos lalagyan mo lang siya ng olive oil, parang ganun, 'di ba? So, try natin, check ko kung merong ganung recipe. So, ayan, kain po tayo. Puros kain for today's video. Dito lang talaga ako sa bahay kasi nga talagang hindi okay yung pakiramdam ko today. But nakapagluto pa rin ako, 'di ba? So,